Zootopia naman daw yung next na gawin natin na baon for this week. So, uunahin lang natin si Nick Wilde. Nagmix lang ako ng beetroot powder and turmeric powder para ma-achieve yung color orange na rice. Gumamit naman ako ng rice molder na I think aso talaga to originally, pero pwede na rin siguro for fox. Sa shirt naman, yung sa Zootopia 2 kasi color pink na, pero parang mas iconic kasi yung suot niya na green dun sa part 1. Kaya yun yung gagawin natin. Gumamit lang ako ng spinach powder para organic yung food coloring natin. Tapos mayonnaise as glue and nori or seaweed sheet para naman sa mga details like eyes, nose, mouth, and itong ginugupit natin is yung necktie. Napansin ko rin pala na may konting color yung ears niya, kaya nilagyan na rin natin ng konting mayonnaise. May nagsuggest nga rin pala dun sa last na post natin na maglagay daw ko ng mga cups para hindi maghalo-halo yung mga sauces or juices ng mga fruits, which is tama nga naman, kaya yung fruit yung nilagay natin dito sa cup. Kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin, and ito na yung kinalabasan. Let me know kung sinong gusto nyong next. Ayun lamang, abaw! Sobrang hirap naman ng nirequest ni Kitty na baon today. Si Gary the Snake ng Zootopia yung gagawin natin. So dun sa head ng snake, gumamit tayo ng molder. Actually pang Christmas dapat yan, ni-recycle lang natin. Tapos yung body naman, mano-mano nating minold gamit yung cling wrap. Wala na nga rin pala kaming ham, so ang ginamit ko is itong Spam. By the way, isang unique na characteristic pala ng snake na to is isa lang yung ipin niya. Nag-cut lang ako ng cheese and nilagay dun sa isang side. Inulit ko nga rin pala yung eyes kasi parang ang laki ng pupil niya, eh nung nilagyan ko ng eyebrows parang nagmukhang dragon or something. Kaya ayan, pinalitan ko ng smaller. Ginawa ko nga rin palang medyo pa-side yung eyes niya kasi parang pag sa gitna, parang gulat na gulat, nakakatakot. And na-figure out ko na at this point kung ano yung isa pang kulang sa kanya, yung smile. At this point, medyo happy na ako dun sa snake natin. Kaya nag-start na nga ako maglagay ng mga iba pang ulam ni Kitty. So, para sa ating Go Grow and Glow, rice para sa Go, chicken and egg para sa Grow, apple, orange, and broccoli naman para sa Glow. To be honest, hindi palagi nauubos yung fruits and veggies, pero I keep on offering lang din kasi minsan nakakachamba like today. And ito na nga yung kinalabasan. Let me know kung sinong gusto nyong next. Career day sa school nila Kitty today. Sakto naman, meron siyang police costume. Actually, damit yan ni Judy Hopps. Buti na lang din, meron ako nitong pick na para siyang police hat. So, perfect na perfect. Part 3 na nga rin pala to ng Zootopia bento baon natin. So, kung na-miss niyo yung part 1 and 2, check nyo na lang sa profile ko. Kumpleto nga rin pala yung Go Grow Glow natin. Rice para sa Go. Mas marami pang rice niyan sa baba ng egg. Chicken and egg para sa Grow. Mango and broccoli naman para sa Glow. And ito na yung kinalabasan. Let me know kung sinong gusto nyong next. Yung villain ng Zootopia 2 naman, yung gawin natin. Actually, kung hindi nyo pa siya napapanood, hindi nyo agad malalaman na siya pala yung villain. Parang sa Frozen, si Prince Hans, kunwari, mabait siya sa umpisa. Pobert nga pala yung name niya. And Canada Lynx daw siya. Basically, kalahi ng mga cats. And yung pinaka-distinguishing feature niya is yung color black sa may ears. Kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin. And ito na yung kinalabasan. Let me know kung anong gusto nyong theme for next week. Nanood sila Kitty recently ng Super Mario Galaxy, kaya ito yung gagawin nating bento baon today. Para sa skin and face, nag-add lang tayo ng konting soy sauce para maging color brown. Para naman sa hat, gumamit tayo ng organic food coloring, which is yung beetroot powder. Ayun nga lamang, late ko na na-notice na medyo pink pala yung tint nung pagka-red niya. Pero dahil wala na masyadong time, hindi na natin nabago. Anyway, gumamit nga pala tayo ng Spam para dun sa mga brick blocks. Tapos scrambled egg naman para dun sa block na merong question mark. Nag-add din pala tayo ng details sa hat ni Mario since merong letter M doon. Cheese slice dun sa pinaka-oval, tapos yung mismong letter M, gumamit tayo ng balat ng hotdog. Para naman dun sa question mark, gumamit tayo ng cutter for letter P. So nag-improvise na lang tayo doon. Tapos again, cheese slice para dun sa eyes, and nori sheets naman para sa other details tulad ng mustache and pupils. Ito naman next na gagawin natin is mga mushroom. Di ba kumakain si Mario ng mushroom para lumaki siya? So, ayan, gumawa tayo ng 2 pieces. Dulo ng hotdog pala yung sa mushroom na color red,
tapos quail egg naman yung pinaka-body. Gumamit din pala tayo ng edible ink marker para koloran itong quail egg para magmukha siyang Yoshi egg. And then, nilagay na lang natin on top of ulam ni Kitty na ground pork. Kumpleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin and ito na yung kinalabasan. Let me know kung anong character ang gusto nyong next. Bluey yung ni-request ni Kitty na baon for today. Buti na lang meron na tayo nitong cutter. Inuna ko lang yung snack tapos gumamit tayo nitong lactation na spread. Tinanong ko sa seller, pwede naman daw siya sa kids. Gustong gusto kasi to ni Kitty and I like na meron siyang mga almonds. Anyway, medyo hard yata yung pagkakapress ko kasi ayan, medyo nasira siya. Kaso malilate na kami kung uulitin ko pa kaya ayan, tinuloy ko na lang. Gumamit nga pala tayo ng edible ink na marker para sa outline and nose. Tapos, butterfly pea powder naman na dinilute sa water para makuha yung dark blue. Yung light blue, hindi ko talaga makuha. Kaya as much as gusto kong organic, gumamit lang ako nung normal na food coloring dun sa part na yon. By the way, ang dami nga rin pala nagtatanong kung yung mga binabaon ko raw ba nauubos. Usually, may tira talaga. Ang ginagawa na lang namin pagka uwi niya from school, tsaka niya minimeryenda. Anyway, dito rin pala natin ilalagay yung sandwich sa taas. Nilagyan ko lang ng nori sheet para hindi dumikit dun sa rice. And ito na yung kinalabasan. Yun lamang for today. Abaw! May event sa school nila Kitty today. Pinapapasok sila. Nakakaiba yung hair. Crazy hair day yung tawag nila. Tapos, nag-request din pala si Kitty ng sprunky themed na baon. So, inuna ko muna itong snack. Cheesy pancake yan. Request din niya na heart yung cutter. Tapos, nilagay ko lang sa parang sandwich sealer para manipis lang siya. At baliktad pa nga. Baong. So, ito yung snack and ito naman yung lunch. Nung nag-search ako, isa to sa mga photos na nakita ko. So, pusa siya na sprunky. Kaso, late ko na nalaman na hindi pala official character yan. Parang fan-made lang. Kaya pala nung pinakita ko kay Kitty, medyo na-confuse siya. Parang sino to? Kaya sabi ko, babawi na lang ako sa next day. Anyway, para sa Go, rice and pancake. Para sa Grow, cheese at saka fish. And para naman sa Glow, sayote and broccoli. And ito na yung kinalabasan. The next day, tinanong ko na si Kitty, anong character ba specifically yung gusto mong makita? And sabi niya, si Mr. Sun nga daw. Buti na lang medyo madali lang yung napili niya. So anyway, ang baon niya naman today is mac and cheese, pasta yung mismong Go, Grow naman chicken nuggets, and grapes para sa Glow. Music related naman yung mga pics kasi yung Sprunky, music game pala yun. So yun na nga, nung pinakita ko kay Kitty to, kahit mas simple pa siya versus yesterday, parang mas happy pa siya. Yun yung proof na hindi kailangan ng mga kids natin ng super fancy things para maging happy. Ito na nga rin pala yung kinalabasan ng hair niya para sa Crazy Hair Day. So, si Ate Lalin yung gumawa niyang mga flowers. Thank you, Ate Lalin! So, ayun lamang for today. Abaw!